budget motorcycle headset that's less than 1,500 pesos. Naghanap kami ng intercom headset na hindi mahal pero maganda ang quality. Intercom ba for 2 riders or a back ride? In this video, gawa tayo ng full review ng MoFox C6. This video will focus on 3 things. First is how to use the MoFox C6. Pag-usapan natin lahat ng features niya, demo ko rin sa inyo kung paano sila gumagana. Second is how to install the MoFox C6. Ikakabit natin siya dito sa aking helmet. And last is my overall review and feedback on the MoFox C6. Maganda ba siya bilhin? Sulit ba ang pera mo dito sa intercom na to? Ano ba ang motorcycle intercom? A motorcycle Bluetooth intercom addresses a very specific issue, communication. Pag nakasuot ka na ng helmet, napakahirap makapag-communicate using your phone. Kailangan mo i-speakerphone para lang makapag-usap. Or kailangan mo talagang tumigil at tanggalin yung headset at makipag-usap. A motorcycle Bluetooth headset intercom addresses that very specific problem. Isipin mo na lang, ito yung sound system ng helmet mo. Similar to the sound system na meron ka sa kotse mo. With the motorcycle Bluetooth headset, hindi mo na kailangan tumigil to do calls or to listen to music. It also helps on safety kasi you will be able to focus more on riding your motorcycle rather than doing other things. Sobrang importante nito kung rider ka at the same time kailangan mong tumawag or makipag-usap sa telepono. Kasi for two-wheeled riding, napaka-importante ng safety. Bakit ba ako hindi kumuha ng Bluetooth intercom from Cardo or Sena? Alam mo ba gaano kamahal yun? Joking aside, nagkaroon na rin ako ng Cardo na Bluetooth headset. Ang problema ko, hindi ko siya na-maximize. Kasi occasional, two-wheeled rider lang ako. Weekends or for errands ko lang talaga nagagamit yung motorcycle ko. So, hindi sulit yung investment ko on a Cardo or a Sena. Ang Cardo na headset, yung high-end nila, will cost you around 16 to 25,000 pesos. So, kung hindi mo ma-maximize yun, sayang lang. Kaya for my purposes, baka mas okay na ang budget Bluetooth headset. Unbox natin tong intercom. So, syempre, pagbukas mo, ang bubungad sa'yo, yung manual niya. And then, yung actual intercom. Tabi natin. Underneath tong plastic container is syempre, yung USB cable, pang-charge. Yung version na kinuha ko nga pala is yung with boom mic kasi bala ko siyang ikabit sa half-face helmet. Pag half-face helmet kasi kailangan mo yung boom arm para at least yung microphone nakatapat sa bibig. So, interface nga pala ng headset is actually USB Type-C. Hindi ko lang alam kung compatible to sa ibang USB Type-C headset. Baka pwede. I don't know. Tapos, ito yung clip na gagamitin mo sa gilid ng headset mo. Removable nga pala itong metal na to. Kailangan mo lang i-press na maigi. Kasi merong mga helmet, hindi mo kailangan tong clip na to. Kailangan mo lang ito, base na to. Tapos yung base na to, meron siyang mga included na adhesives. So, isa-isayin muna natin yung laman nitong pack na to. So, kung yung helmet mo hindi supported ang intercom, meron siya included velcro pads. So, yung pads na to, gagamitin mo to stick these speakers sa gilid ng helmet. Meron din siyang spacers just in case na masyadong malayo yung speaker sa tenga mo. Depende rin yan kasi talaga sa helmet na gagamitan mo sa kanya. Minsan kailangan mo ng spacers. Tapos meron siyang isang adhesive velcro. So meron siyang, ito yung hook. Ito yung loop, ang tawag nila. So ito adhesive, pwede siyang ikabit dito sa likod. In case na ayaw mo gamitin yung clip, pwede mong i-velcro lang sa gilid ng helmet mo. Medyo malakas din naman yung velcro kung tatanungin nyo kung matatanggal. Hindi siya basta-basta matatanggal pag nakakabit na sa helmet mo.
Tapos may isa ka pang option of mounting. Pwede rin siyang gamitin itong may included na double-sided tape na pwede mong ikabit. Oops, sorry. Pwede mo rin ikabit dito sa plate, sa mounting plate. And last but not the least, meron din siyang dalawa pang extrang Velcro pad. Hindi yata ito para dito. Ito yata in-include lang nila but normally, hindi, sorry, kailangan. Dito pala siya. So, ito naman ginagamit para dito sa boom mic. Depende rin again kasi sa helmet na paggagamitan mo. Kung merong kabitan ng boom mic, kakagamitin mo yung Velcro dito, kakabit mo sa kanya para mas ma-mount siya ng mas matino doon sa helmet. Initial impression sa build quality ng unit. So, overall material niya, I think, gamit sa kanya is ABS plastic. Yung mga access points, meaning yung mga butas dun sa unit, like for example, itong micro SD card slot, meron naman siyang silicone cover, so hindi basta-basta papasukin siya ng tubig. Sa ilalim, ganun din. Ito kasi yung kinakabitan ng actual headset unit mo. Ganyan. So, pag nakakabit to, for sure, hindi na naman papasukin ng tubig. USB Type-C, ganun din. Meron rin siyang silicone cover, rubber cover. Ang waterproof rating nito, kung matatanong mo, is IPX6. So, that means it's rain and splash resistant. Hindi siya waterproof. So, rain and splash resistant. So, yung mga konting talsik or pag kunyari na taon na inabutan kayo ng ulan sa kalye, hindi naman siya masisira. To pair the intercom, automatically nasa Bluetooth pairing mode siya. Pag nagbi-blink ng ganyan yan, Bluetooth pairing mode. At that point, searchable na dapat siya sa phone mo. So, in this case, siya yan, itong C6 dun sa baba. All you need to do is pair. Magkakaroon ng request to pair, pindutin nyo lang pair. Pag solid na yung BT, that means paired na yan. Ready for use na yung intercom. Basic operations ng intercom. So, to turn on and off, long press mo lang to for around 2 seconds. Mamamatay siya. Since naka-on siya kanina. Long press again to turn on. Pag turn on mo yung unit, automatically magpe-pair yan. Pag naka-solid BT na ganyan, that means naka-pair yan sa phone mo. Tapos sa taas, may 2 buttons. Meron kang increase volume and decrease volume. Sa ilalim, mode button. So, pipindutin mo to once to cycle through the mode. So, yan, Bluetooth siya. Lumipat siya to FM mode. Isang click again, intercom mode. So, hindi pa ito naka-pair sa isa pang headset. Tetestingin din natin yun since dalawa yung headset na kinuha ko. Itong button sa gilid is for voice assistant. Short press niyan will trigger the voice assistant on your phone. So, madali na maghanap ng kung ano-ano. Search for the nearest gas station. Yun. So, automatically, hands-free. Well, not really hands-free. Pipindutin mo lang yung headset mo sa helmet mo. Hindi mo na kailangan hawakan yung phone mo. Pwede mo na i-trigger yung voice assistant for quick searches like that. Majority ng functions nandyan sa power button. Single press niyan will play the last app that you played. In my case, it's Spotify. Single press again will stop it from playing. So sa harap nga pala, meron tayong flashlight. So double click ng mode button will turn the flashlight on. Double click again to turn it off. Sobrang useful niyang flashlight, lalong-lalo na kung yung U-box mo walang ilaw. Demonstrate natin ang call functions ng headset. Pag may na-receive ka na call, maririnig mo yan sa headset mo. Ang gagawin mo to answer, short press lang ng power button to answer the call. To end the call naman, short press again ng power button. Call ended na. To reject the incoming call, long press mo lang yung power button. Rejected na yung call. Automatic pairing nga rin pala siya. Ililipat mo lang sa intercom mode.
Magpe-pair na siya automatically. Papasok ko yung microphone ko dun sa helmet para marinig natin. Testing. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Ganito maririnig mo pag may kausap ka sa backlight. Ganito maririnig mo pag kausap mo yung backlight mo. Malinaw yan pag suot mo yung helmet. Nag-e-echo lang kaya medyo garbled yung tunog na naririnig nyo ngayon. To enable music sharing sa intercom, kailangan nasa Bluetooth mo. So, ngayon tong headset na to, nakakonect dito sa phone ko. Naka-open ang Spotify, kailangan i-press yung button ng dalawa ng 2 seconds. So, yung OBR mo or yung back ride mo, kailangan pindutin niyo yung voice assistant button. Ikaw rin, kailangan mo pindutin ng around 2 seconds. Try natin. So, lumabas yung Bluetooth icon, and at the same time yung intercom icon naka-on. So kung magsasalita ako, wala akong headset dito, so intercom should also work, and at the same time pag nag-play ako ng music which is connected to this one initially, maririnig natin dun sa kabila. Try natin. Naririnig natin siya dun, pero ito ang source. To play using MP3 files, kailangan mo kopyahin ng MP3 files sa memory card mo. Tapos, ipapasok mo siya dito sa gitna. Like that. So, medyo mahirap lang ipasok. So, kailangan mo ng konting assistant para mapasok yung card. Once na ma-recognize na may transflash, lalabas yung icon niya. So, automatically, magpi-play yung music from the transflash. So, hindi mo na kailangan na connect ka sa phone mo. Pwede ka mag-enjoy ng music sa headset. To stop, single press. To play again, single press. Next track and previous track, plus and minus 10. Next track, previous track. Oo nga pala, the headset can only recognize 2 file types, MP3 and WAV files. So, hindi niya ma-recognize yung mga ibang file format for music like FLAC, etc. etc. MP3 and .wav files lang. Pag naka-FM mode ka, to program your stations, short-click lang dito sa voice recognition button. Mag-auto-search na siya for channels. To move to the next and previous channels, kailangan mo lang i-short click yung either yung plus yung minus sa taas. Magsa-cycle through siya to all the FM radio stations na nasagap mo when you did the auto search. Install natin tong intercom dito sa aking helmet. Hanapin mo muna kung saan mo gusto ikabit yung intercom. So, in the case nitong helmet ko, meron tayong dalawang cheek pads dito sa gilid. So, yung speaker, dun mo syempre dapat ipapasok. So, unang gawin mo is tanggalin mo yung cheek pads. Tapos, hanapin mo kung saan mo gusto i-mount yung intercom. In my case, dito ko siya gusto i-mount para madali ihawakan. And at the same time, yung flashlight usable. Okay? Ang ginamit ko nga pala pang mount dito is yung Velcro pads. Tanggalin natin. Makikita niyo yung Velcro pads, hindi siya ganun kadali tanggalin. At yung actual pads nagtatanggalan na. So, makapit kasi talaga itong Velcro na kasama niya. So, ito yung ginamit ko sa kanya is yung Velcro pads mismo. Yan. So, yung clip na to, this would be the top part. Mamount ko lang siya pag ganyan. Once mahanap mo na kung saan mo yan gusto i-position, ikabit mo muna yung unit. Bakit mo kailangan gawin yun?
para malaman mo kung saan mo ira-route yung wires mo sa intercom. In my case, dito ko siya gusto naka-mount. Tapos, ipapasok natin yung wire dito sa loob. Oo nga pala, check nyo nga rin pala muna yung mga helmet nyo if they are intercom ready. Sa case nitong LS2 ko, intercom ready na siya kasi makikita ninyo, yan, zoom in natin. Kung makikita ninyo, meron siyang recessed area doon. Yan, itong area na to. Yan yung lubog. So, sakto yan para dun sa speakers nung intercom. So, yung mga helmet na ganito, this is what you call an intercom-ready helmet. May section rin siya dito, kung mapapansin niyo yan, area para kayo bit yung boom mic. So, yun ang unang-unang gawin natin. Ikabit muna natin yung boom mic. So, may velcro yung boom mic. Meron dito ring velcro. Nakabit mo lang siya doon. Short mo lang pag ganyan yung wires. Second item, ikabit mo naman yung speakers. So, meron tayong dalawang speakers dyan, isang left, isang right. Rule of thumb, yung mas malapit dito sa microphone, normally yun yung tamang speaker. So, case-to-case basis, iba may markings. Ito, unfortunately, walang markings ng left and right. But anyway, I don't think it will matter that much. And then yung recess, pag nilagay nyo doon, sakto yan. Sakto yung speaker doon. Yung wires, i-route nyo lang paikot doon sa kabila. I-tuck nyo lang yung wires dito sa likod. Sa akin, kailangan ko lang isuot. Ganyan, sisiksik ko lang yan dyan. Tapos, paabutin ko lang yung kabilang speaker. Yun siya. Sobrang dali niya pag intercom ready na yung helmet niya. Hindi niyo masyadong problemahin yung installation ng actual. So, ganda yata dito sa likod mo. Pwede natin itago pa sa likod pala yung wires. Ay, naon ko. Sorry, medyo messy yung pag-install ko. Mahirap kasi pag sa video. So, lalagay natin ulit siya dito. Dapat pala, inuna ko muna ikabit yung cheek pads. Yan. Para ma-secure. Ikabit na muna natin yung cheek pads. Lah, naon ko. Off muna natin. Yan. Secured ang cheek pads. Tapos, yung wires, i-route natin dun sa likod nito para ma-secure siya. Para hindi na natin siya problemahin. Tago mo siya doon. Hindi na yung mauhuli. Yung... Yan. So, yung wires nandito sa likod nito. So, hindi na yan sasagaban. And then, yung isang speaker dito sa kabilang side, ibalik lang natin yung cheek pad. So, a little tip, kung bibili kayo ng helmet, tapos balak nyo rin mag-intercom, ensure nyo na intercom ready siya. Para kasing dali lang nito mag-install ng intercom. Hindi na siya ganoon ka-hassle. Yun lang, ganun lang. Installed na yung intercom. Pag-usapan natin ang final verdict dito sa MoFox C6. Pag-usapan muna natin ang tunog
Malinaw ang voice calls. Maganda rin naman tumunog ng speakers. Solid ang bass, malinaw ang highs. Yan actually ay isang kinagulat ko dito sa Bluetooth intercom headset na to. Maganda tumunog kahit hindi siya galing sa brand name manufacturer. E paano naman ang durability? Sana tumagal siya. Yan lang ang masasabi ko kasi a total of 8 hours ko pa lang siya nagagamit. So hindi ko pa talaga masasabi kung durable siya. Pero for sure, gagamitin ko to lagi pag nagmumotor ako. Mag-update na lang ako ulit pag nasira na siya. Pag-usapan natin ang features and ang connectivity niya. Sobrang dami niyang features. Kung kukumpara mo siya sa mga name brand na intercoms, walang sinabi yung mga entry level. Ang wala lang dito talaga is yung group connectivity. Kung meron ka more than 2 riders na kakausapin in a ride. But otherwise, yung feature set niya, yung FM radio, yung trans-flash card, yung music sharing, lahat yun good features to have on an intercom. Meron siya lahat nun. Lastly, pag-usapan natin ang price. Ang bili ko dito, 1.6K for 2 intercoms. So lumalabas na 800 lang ang isang intercom. Kung kukompare natin yung price na yan to name brand intercoms, clip lang yun ng Cardo. Baka nga mas mahal pa yung clip ng Cardo sa 800 pesos. So no comparison talaga in terms of the price. Final verdict, bibili ba ako ulit nito? Oo naman, sobrang okay ang experience ko sa kanya. Kung kailangan ko pa bumili ng isa pa, bibili ako. Mare-recommend ko ba siya sa iba? Yes, 100%. Isang budget purchase ko to na kahit ako tuwang-tuwa. Kung pang solo ka lang or pang duo lang or kung dalawa lang kayong mag-uusap, okay na okay itong intercom na to. Mama-maximize mo for sure ang 800 pesos na pagbili mo sa isang unit. Kung na-convince kita at naging interesado ka sa pagbili nitong Mofax C6, nag-iwan nga pala ako ng mga affiliate links dyan sa baba. Pag nag-purchase ka nitong Mofax C6, gamit yung mga affiliate links ko dyan sa baba, magkakaroon ako ng konting komisyon sa paggawa ko ng video na to. Kung meron mga topics na hindi ko na-cover dito sa video na to, mag-comment ka lang dyan sa baba. I will do my best to answer back or create a video response. So, dito na nagtatapos ang ating review sa Mofax C6. Till the next review, please like, share, and subscribe. Thank you!